once na nakita na natin yung exit ng corner at confident na tayo sa direksyon ng ating mga motor, pwede natin mag-transition, hinay-hinay na transition, pabalik ulit sa pag-apply ng gas. Now may subscriber ako nagtanong patungkol sa ADV niya at sa pagmumotor niya. Safe ba daw yung trail braking? Kasi yung motor niya na ADV, masyado daw makapit yung brakes. Now, pagdating sa trail braking, sa mga di nakakaalam, medyo advanced siya na skill sa pagmumotor. May iba pa nga nagsasabi na hindi dapat dyan ginagamit sa street riding, kundi sa racetrack lang. Well, for me, in my own humble opinion, pwedeng-pwede yan sa street riding. Kasi para sa akin, mas safe ako sa pagmumotor ko, mas in control ako sa pagmumotor ko dahil sa trail braking. Now, ano ba yung trail braking na sinasabi ko? Ito ay ang pagbe-brake habang nasa corner, habang nakatagilid yung motor mo, naka-brake ka, pero progressively nire-release mo. Meaning, yung pinaka malakas mo na braking ginagawa mo habang naka-upright pa, nakatayo pa yung motor mo. Tapos pag nasa kurbada ka na, tumatagilid na yung motor mo, hinay-hinay mo namang nire-release hanggang makita mo yung exit ng corner, hanggang naka-point na yung motor mo sa exit ng corner. So dun ka naman magta-transition sa pag-a-apply ng gas. So yun yung trail braking. Kailangan mo maging smooth dito. At hindi ko ina-advise kung ngayon mo lang narinig to. So kailangan mong pag-aralan. Huwag mong basta-bastang i-apply ito kung ngayon mo lang narinig. So research ka muna, tumingin-tingin ka muna kung ano ba talaga at kung paano gawin yang trail braking na yan. So in this case, para ma-appreciate ng iba dyan, once na nakaabot tayo doon, babalik tayo kasi uphill tayo ngayon. Hindi masyadong nagagamit yung trail braking sa uphill kasi naturally kumukontra yung gravity sa ating mga motor. So kung iisipin natin, meron na tayong gravitational force para maging brake ng ating mga motor. So mas ma-appreciate mo yung trail braking sa mga lugar na downhill, at lalong-lalo na kung di mo masyadong kabisado yung daan, kasi nagbibigay siya ng additional control. Most especially kung ang motor natin ay scooter, kasi yung mga scooter hindi ganun kalakas yung engine braking kumpara sa mga manual na bike na pwede mong i-downshift. So ito, trail brake tayo. Ayan, tingnan nyo yung aking kamay. Itong kanang kamay ko na naka-brake or nagbe-brake or nagde-trail brake. Ito yung harap na brake ko. So meron tayong corner brake. Ayan, progressively nire-release ko. Ganon din dito. Ayan, progressively nire-release ko din. So ayan, medyo malalim na kurbada yon. Ulit. So hindi lahat ng kurbada nagwa-warrant ng trail braking. Yung medyo mahirap na kurbada, tapos napabilis yung approach mo, pwedeng-pwede yan. Or most especially kung downhill, kasi yun nga, naturally mas mabilis yung ating motor kumpara sa uphill. So yan, naka-brake pero hinay-hinay kong nire-release. Ito medyo may lubak, so kailangan ko mag-brake ulit. Now, kung delikado ba yung trail braking, depende. Kung tipong ikaw yung tao na talagang gusto mong huminto agad, syempre delikado yon. Kung todo pika ka agad, wag ganon. Smooth yung application dapat, kasi
magiging erratic yung response ng ating suspension, baka sumemplang tayo. So ito, meron na namang corner. Ayan, naka-brake ako. Slight lang, tapos hinay-hinay nire-release. So ayan. Yun, isang advantage yun ng trail braking. Biglang may hazard, naka-initiate na yung braking natin kasi nagte-trail brake tayo. Makaka-apply pa tayo ng additional braking power without disturbing the stability of our bike. Kailangan mo ring as much as possible itayo yung bike mo. Ulitin lang natin, trail braking. Yan. So once na nakita na natin yung exit ng corner at confident na tayo sa direksyon ng ating mga motor, pwede natin mag-transition, hinay-hinay na transition, pabalik ulit sa pag-apply ng gas. So ayan. So yun nga, hindi lahat ng corner nagwawarrant na kailangan nating mag-trail brake. Kung uphill yung corner tapos mabagal naman yung takbo mo, well, hindi siya necessary. Kung downhill, hindi mo kabisado yung daan, tapos medyo napabilis din yung approach mo, yan, magagamit mo yung trail braking. Tapos kung may biglang hazard sa mga blind corners, magagamit mo rin yung pag-apply ng brake habang nasa kurbada ka. So yun nga, nagbibigay siya ng additional control para sa ating mga motorista. Yun yung sinasabi ko kanina, na mas naging safer ako dahil sa trail braking. Pero as I've said, advanced siya na skill. Kung merong nagsasabi sa inyo na para sa racetrack lang yan, well, I have to disagree. Kasi babalik at babalik ulit tayo sa sinasabi kong mas naging safe yung pagmumotor ko dahil sa trail braking. Now as to whether harap lang ba na brake yung ginagamit sa trail braking, generally speaking, harap yung ginagamit. Pero hindi ka nililimitahan na harap lang. Actually, pwede mo magamit yung likod. Ginagamit ko rin yan. Depende sa corner, depende sa kurbada. So yun lang. Sana meron kayong natutunan sa video na to.